Alamin natin ang mga naging kaganapan bago mag-recess sa report ni Hannah Jane Sancho live mula dyan sa Senado. Partner Hannah. Yes, Kapartner Admar, inisa-isa ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang naging batayan ng National Bureau of Investigation sa kanilang threat assessment. Sinuri ng NBI ang pahayag noong October 18, November 23 at November 26 ng Vice Presidente. Ayon kay Matibag, sa pananaw ng NBI, hindi na lamang ito banta, kundi pag-amin umano sa plano ipapatay ang Pangulo. Tumutol ang depensa at sinabing nagbigay na ng legal na konklusyon ang testigo. Pinayagan ni Presiding Officer Francis Escudero na manatili ang pahayag bilang bahagi ng saraysay ng testigo, ngunit hindi bilang legal na konklusyon na dapat pagbatayan ng Senator Judges. Kaugnay naman doon sa naging batayan, may 5 batayan sa threat assessment laban sa Pangulong NBI. Una dito yung pattern of violence. Inilahad ng NBI na mga naunang insidente at open source materials kabilang ang affidavit ni Arturo Las Cañas. Kaugnay sa gravity, sinabi na ni Matibag na itinuturing ng NBI na seryoso ang umano'y banta dahil ang Pangulo, First Lady at House Speaker ang mga tinutukoy. Kaugnay naman sa identity, isinama rin sa pagsusuri ang mga payag ni Vice President Sara Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Sa capacity to execute, ikinukonsidera ng NBI ang umano'y malawak na network ng pamilya Duterte, impluensya sa Davao, ugnayan sa men in uniform, umano'y access sa mga baril, financial connections, at Vice Presidential Security Group bilang bahagi ng kanilang threat assessment. Kaugnay naman doon sa motive and intention, ayon kay Matibag, isinama rin sa pagsusuri ang constitutional line of succession. Kaya sino daw ang mag-benefit sakaling mapatay po o mamatay ang Pangulo ng Pilipinas, kundi ang Vice Presidente. Minomonitor din umano ng NBI yung pagtaas ng mga pagbabanta sa social media, kabilang ang mga komentong nananawagan na barilin ang Pangulo at isang video na nagpapakita umano ng pagkakaksa ng baril habang nagbabanta sa Pangulo. Ayon sa NBI, bahagi ito ng kanilang pagtataya sa banta ng pambansang seguridad. Kaugnay naman doon sa affidavit ni Las Cañas, sinabi ni Escudero na nilinaw ng Presiding Officer Escudero na ang mga pahayag na ikinakabit kaya Senator o inaakibat kay Senator Ronald Bato de la Rosa ay malinaw na hearsay. Pinayagan ang pagbabasa ng affidavit hindi upang patunayang totoo ang mga aligasyon, kundi upang ipakita na naging bahagi ito ng investigasyon ng NBI. Muling tumutol ang depensa at iginiit na maaaring makaimpluwensya ang pagbabasa nito sa Senator Judges at maging sa publiko. Kinatigan ni Escudero ang pagtutol at ipinatigil ang karagdagang pagbabasa ng affidavit. Muli niya pinaalala na hindi tinanggap ang affidavit bilang patunay ng katotohanan ng mga aligasyon. Ang NBI tumanging pangalanan ang persons of interest sa patuloy na investigasyon. Sinubukan naman ng prosekusyon na alamin kung sino yung umano'y taong tinukoy ni Vice President Sara Duterte. Tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga persons of interest. Ayon sa kanya, bukas at nagpapatuloy pa ang investigation. Aniya, maaring makompromise ang operasyon, malagay sa panganib ang kanilang mga informante, mawala ang tiwala ng kanilang mga source, at malabag ang privacy rights ng mga persons of interest kung isisiwalat ang kanilang pagkakakilanlan. Dagdag pa niya, confidential ang mga ulat ng Special Task Force na nasa kanyang kustodiya. Tinutulan ng depensa ang tanong ng prosekusyon kung anong batas ang narabat. Kinatigan ito ni Presiding Officer Escudero ang naging objection ng depensa. Ayon sa Presiding Officer, ang pagtukoy kung may nalabag na batas sa isang legal na konklusyon at hindi dapat manggaling sa testigo. So, ngayon sa bago nag-break, na makikita natin sa ika-8 araw ng impeachment trial ay umikot dun sa pagtatanggol ng NBI sa naging batayan ng kanilang threat assessment laban sa Vice President. Samantala pa ulit-ulit naman konesyon ng depensa ang legal na bigat ng testimonya at mga dokumentong iniharap.
Sa ilang pagkakataon, nilimitahan naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang saklaw ng testimonya at muling iginiit na ang ilang dokumento ay maaari lamang gamitin upang ipaliwanag ang naging proseso ng investigasyon ng NBI hindi bilang patunay ng katotohanan ng mga aligasyon. After ng break ay mabibigyan naman ng pagkakataon ang depensa para sila naman ang magtanong kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Admar? Maraming salamat si partner Hannah Jane Sancho live mula dyan sa Senado at habang inaantay natin yung magpapatuloy o pagpapatuloy po ng impeachment trial, makakasama natin dito sa studio para himayin yung unang bahagi po ng impeachment trial ngayong araw si Attorney Mark Tolentino. Attorney, magandang hapon. Magandang hapon, Admar, at sa lahat po ng mga followers dito sa SMNI. Opo, ano po ang inyong masasabi sa unang bahagi po ng trial ngayon pong hapon na ito? Yung trial kanina is only direct examination. So, ang testimony ni Director Matibag is based lang sa investigation ng NBI. So, hindi natin masasabi kung may personal knowledge ba siya or wala. Kasi ang sinasabi lang niya, based lang sa testimony ng NBI kung may banta ba, seryoso ba yung banta, sino ba yung mga involved sa banta na yan. So, hanggang doon lang. So, tingnan natin sa cross-examination para madiin ang mga testimony ni Director Matibag. Attorney, kanina kinonekta, no? Merong sinabi si Attorney Matibag, si Director Matibag na open source sa kanilang mga pag-iimbestiga at kinonekta yung naging pahayag ni Mayor Baste sa naging mga pahayag pa ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin mo, may bigat ito at makaka-conclude ka agad kung pagbabatayan lang yung sarili mong persepsyon sa pag-assess dito po sa kanilang narinig? Or tama ba yung konteksto? Paano malaman kung tama yung konteksto na bakit nabanggit yon ng Mayor Baste Duterte at bakit nabanggit ni Vice President Sara Duterte yung mga katagang kanina ay presenta? Si Director Matibag, hindi naman siya expert witness. So wala siyang capacity or hindi siya competent to make any opinions. Kung haka-haka lang niya, sa observation lang niya, hindi pwede yan. Kasi hindi naman siya expert witness. Nag-testify siya doon bilang director ng NBI based sa mga investigation. And pangalawa, yung mga may bigat ba yung mga sinasabi niya? So tingnan po natin ang saligang batas. Ang saligang batas nakalagay ba doon ang alleged grave threat as one of an impeachable offense? Hindi. Ang grave threat, is it considered a high crime? Hindi. Is grave threat a non-bailable offense or a serious offense? Hindi. Nakalagay ba doon na treason ba yan? Culpable violation of the Constitution ba yan? Bribery ba yan? Hindi. So, I don't know bakit sineseryoso nila itong kaso na alleged grave threat. Kasi ang grave threat, kung tingnan nyo po, kailangan may direct threat sa isang tao. In this case, sino ba ang allegedly, kung may threat man si Vice President, sino ba ang tinatakot niya? So, ganting na may tinatakot niya, sino ba? Ang tinatakot niya, nagreklamo ba o hindi? May affidavit ba or affidavit complaint ba ang nagreklamo? Wala. So, I think mas maganda mag-move on na sila sa second article kasi yung Article 4 yan, Admar, I think that's weakest. Weakest sa lahat po ng mga ebidensya, possible na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Opo, Attorney, dito po sa mga hearing, kung maalala natin yung nagkaroon ng flood control hearing, binusisi nila yung affidavit ng isa sa mga tumayong resource person nila, no? At binusisi, pinuntahan pa doon sa kung saan nagpanotaryo. Pero dito po sa impeachment court na ito, hindi lang ito talaga, no? Yung sa mga Senate committee, tinutulan ng depensa yung pagko-quote or ng witness dito sa affidavit na hindi notaryado, attorney, na sinasabi na kay Las Cañas daw at mula doon kinonekta itong si Vice President Sara Duterte. Maaari ba itong gawin, attorney, sa isang korte? Sa yung affidavit na hindi notarized? Opo. So,
ano bang pagkakaiba ng isang korte compared mo sa isang legislative investigation? Ang legislative investigation, fact-finding po yan. Nag-imbestiga ang mga congressman or mga senador para may basis sila sa paggawa ng batas. So, fact-finding. Ito namang korte, ang court will have a jurisdiction sa mga kaso na based sa complaint. So, complaint, doon nagbase ang investigation. So, ang tanong dyan, kasama ba yan sa complaint? So, second, ang isang affidavit na hindi notarized, admissible ba yan as evidence? Kasi pag hindi notarized, anong epekto nun sa isang affidavit na hindi notarized? So, ibig sabihin, hindi yan public document. Pag hindi yan public document, there is no presumption of its authenticity and due execution. Kasi walang presumption of its authenticity and due execution, kailangan patunayan na totoo yung sinasabi doon. Kailangan patunayan na yung nagsasabi ng affidavit na yan, nag-state ng affidavit na yan, may personal knowledge, alam ang lahat ng sinasabi. Kung hindi, hearsay yun. So, inadmissible as evidence. Opo, at paano natin matitiyak pala na yung mga investigasyon sa mga opisina ng gobyerno na pinagkakatiwalaan or dapat pagkatiwalaan ng taong bayan ay nagiging patas kung ganito yung kanilang mga nagiging sources po, attorney, na hindi notarisado, hindi mo alam kung ito ba'y lehitimo dahil sinasabing galing lang kay sa isang individual, pwede nang gamitin sa investigasyon at ang ano pa is mayroon na silang conclusion mula dito, attorney, sa kanilang investigasyon pa lamang. Dapat walang conclusion kasi nag-iimbestiga pa lang sila eh. Pag nag-iimbestiga ka, ibig sabihin, kailangan open ka sa both sides, sa prosecution or sa respondent and also sa complainant. So in this case, sa NBI, sino ba ang complainant of the alleged grave threat? Yun ang tanong dyan eh. May complainant ba? Kung sino yung biktima sa tinatakot, kung allegedly may tinatakot si Vice President Sara, may tinatakot si allegedly, may yung tinatakot niya, nag-execute ba ng affidavit, a complaint affidavit, na yun ang basehan ng NBI to conduct investigation? Or motu proprio, sila lang mismo ang nag-imbestiga? Kung sila lang mismo nag-imbestiga, saan ba ano-ano ba yung mga ebidensya nila? Ang ebidensya lang ba nila yung nakita nila sa Facebook, nakita nila sa YouTube at social media? Granting yun ang nakita nila, is it enough evidence na ba yan? How can we prove of its authenticity and due execution? Authentic ba yung nakita niyang ebidensya? Or sino ba ang pwedeng mag-testify na yung video na yan is authentic? Yun ang issue dyan eh. Kasi walang ni isa sa yung kasama, allegedly kasama ni VP Sara nung nagsalita siya sa Zoom yata yun or Facebook, I don't know ano yan. May isa ba na nag-testify sa impeachment court? Yung kasama sa meeting na yan or Zoom meeting na yan, di isa. Wala. So, ano ba ang pinagbasihan ng NBI? Yung lang nakita nila sa Facebook, nakita nila sa social media o sa Zoom? So, sino ang may authority or may capacity to authenticate? NBI agent ba? Ay, yung NBI agent na yan, may connection ba or may authority ba or galing ba sa Meta pag Facebook ang pinag-uusapan or Google pag YouTube ang pinag-uusapan or based lang sa kanilang internet or based lang sa kanilang computer? So yun ang mga tanong na hindi masagot ng NBI. Opo, meron pang nabanggit kanina na yung affidavit pala na ginamit na sinasabing kay Las Cañas ay hindi para dito sa tinatalakay na articles of impeachment, attorney. Sa susunod pa Okay. pala na pero pinahintulutan na pa rin nila. Yung affidavit kasi na hindi naka-notarize, hindi pa permado. Hindi permado, di ba, Edmar? Opo, hindi pirmado. So, it is not an affidavit. It's just a mere scrap of paper. Kasi pag-usapan natin yung affidavit, ano ba yung tinatawag na affidavit? Affidavit is a statement of fact. Ibig sabihin, may affiant na nagperma doon. So, sino ba ang affiant? Si Las Cañas ba? Or isang tao na kamukha ni Las Cañas? Assuming pinirmahan ni Las Cañas, notaryado ba yan to prove the
isang public document yan o hindi. Kasi pag hindi detalyado yan, ibig sabihin, hearsay. Kasi bakit hearsay? Hindi siya authentic. There's no presumption of its authenticity and due execution. So, lalo na hindi permado. Pag hindi permado, proof yan of its existence, yung papel na yan, ebidensya yan of its existence, but hindi ebidensya yan na totoo yung pinagsasabi doon. Kasi hindi nga pwede i-cross-examine sila sa Cañas. Bakit di i-cross-examine? Hindi naman niya affidavit yun. Hindi kasi nakapirma. So paano natin mapatunayan na na affidavit ni Las Cañas yun na hindi naman permado niya? Opo. Tsaka ito ring consistency po sa mga pahayag, attorney. Kung matatandaan natin, may mga pahayag si NBI Director Matibag pag meron silang subject for investigation at kahit na haka-haka pa lang sinasabi nila kung sino yung mga involved sa mga anomalya, kung matatandaan natin. Pero kanina, tinanong siya, sino ba itong mga persons of interest na sinasabing... Ayaw na sabihin. Mga hitmen. Ayaw naman niyang sabihin. Parang... nakita mo ba yung consistency dito, attorney? Dapat, if you are the NBI director, you can only testify na the fact na nag-imbestiga ka. Hindi ka pwede mag-testify sa katotohanan of your investigation kasi you have no personal knowledge. To be a witness, one of the requirements to be a witness, you must have personal knowledge. Ang tanong dyan, may personal knowledge ba si Director Matibag sa Zoom meeting na yan? Kasama ba siya sa Zoom meeting na yan? Admar, o hindi? Di ba hindi siya kasama? So, ibig sabihin, he cannot testify about that meeting with the Vice President. Ang matestify lang niya, the fact na may nagawang investigation by the NBI agents. Hindi kasi NBI agents ang nag-investigate. Hanggang doon lang ang pwede niya matestify. Opo. Doon sa mga sinasabing subject noong di umano'y merong yung sa mga pangalan na sinabi po ni Vice President Sara Duterte, Pangulong Marcos Jr., First Lady Marcos at dito rin kay Former Speaker Martin Romualdez. Ikaw rin ba ay nagtataka, attorney, bakit hindi sila pinatawag dyan bilang witness at nang matanong kung nakaramdam ba sila ng pagbabanta, bakit hindi sila nagkaroon ng affidavit, bakit hindi sila formal na naghain talaga ng reklamo at hindi na invite, hindi na mahirapan yung NBI kung talaga bang ganito ang nangyari, attorney? Hindi pwede na ang NBI mag-file lang ng kaso based lang sa kanilang nakita sa internet. Nakita nila sa Facebook, nakita nila sa YouTube or sa sa any social media channel. Kailangan nilang isabina ang allegedly na natakot or tinatakot. From the word grave threat, may natakot. Di ba? Grave threat. Ano ba yung takalaw ng grave threat? Parang seryosong pananakot ng isang tao. So may natakot. Ang tanong dyan, sino ba ang natakot? May gaano ba kadiin yung takot na naramdaman niya? Yung tao lang na yan ang makasagot, hindi ang NBI. So dapat at least man lang may affidavit from the former Speaker of the House, may affidavit si First Lady, or may affidavit man lang ang ating Presidente. In this case, walang affidavit. So, anong pinagbasihan ng NBI na magsasabi na may grave threat na nangyayari? Or nag-imbestiga sila, ano ba yung basihan nila sa kanilang investigation? Sino ba ang mga witness nila? Sila lang ba? Dahil nakita nila sa YouTube or sa Facebook? Kailangan talaga na may witness, na may personal knowledge involved, kasama in that situation. In this case, wala. Sa 8 yata natin na hearing sa impeachment, I think 2 or 3 or 4 mga NBI agents ang nag-testify. Naghihintay po tayo na mag-testify, isa sa kasama doon sa meeting, online meeting with the Vice President. Ni isa, wala. Ibig sabihin, walang mabigat na ebidensya or testimony ang NBI. Pero dito, attorney, nagkaroon ng podcast way back 2025, Mayo ito. At natanong itong si President Bongbong Marcos kung willing ba siya na makipag-reconcile
sa mga Duterte at nabanggit niya dito, sabi niya, tinanong kasi siya dito, no? Quote and quote, gusto niyo bang makipagsundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makipagsundo sa lahat ng tao. Marami na akong kaaway. Hindi ko na kailangan ng kaaway. Ang kailangan ko ay kaibigan. Sa tingin mo, kung ito pagbabasehan na, threatened ba ito doon Hindi sa na mga threatened. pagbabanta? Paano ko ma-threaten? You are the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. Ma-threaten ka. Ganti na sinasabi yun ni Vice President. Saan siya nagsalita? Di ba sa kulungan ng Congress? Di ba? So, yun ba ang dapat katakutan? Yun lang yan eh. So, and you are the commander-in-chief of the armed forces, dapat ka bang matakot? Yun lang yan. Then sinabi niya sa podcast niya na willing siya makipag-reconcile. Ibig sabihin, wala siyang naramdaman na takot. And that's one of the elements of grave threat. At siguro, alam na niya, sa panahon pa ng tatay, pati rin ito, yung the way ng pananalita nila. Kaya siguro, hindi siya na-threaten at nabanggit niya. Kasi parang hindi consistent eh. Sabi, merong grave threat. Tapos, sasabihin na willing makipag-reconcile. Iba yung grave threat kasi, Admar, sa tinatawag na other light threats. Kasi yung bugso ng damdamin, yung crime of passion, may prinsipyo kasi tayo sa criminal law, yung tinatawag na mens rea. Ano ba yung mens rea? Mens rea, it means you are not criminally liable if your mind is not criminal. Ibig sabihin, may intensyon dapat na takutin ang isang tao para maging liable ka ng grave threat. In this case, ano ba yung sitwasyon nung allegedly nagsalita si BP Inday? Di ba? Nandun siya sa kulungan ng Congress nung na contempt yung kanyang chief of staff na si Yusek Lopez. Di ba? Opo. So, ibig sabihin, pwede sabihin na bugso ng damdamin yun or na disappointed lang siya sa nangyayari sa sitwasyon na yun. So, kailangan tingnan natin the whole context of the video. Hindi lang yung 1 minute, 30 seconds, hindi yung buong context. And hindi lang yung buong video ang tingnan natin. Ano ba yung behind the scene of that video? Hindi ba, bago yung video na yan, may na-contempt, may na kinontempt na inutuan ng dahilan sa pag-contempt na yon. Tapos si BP Inday, sinamahan niya yung chief of staff niya doon sa kulungan ng Congress. So, yun ba ang may capacity na mananakot sa isang commander-in-chief, sa isang powerful man na isang Speaker of the House and the First Lady? Parang, there's no philosophy, there's no logic. Baka sinasabi lang yun ni Vice President dahil lang sa kanyang disappointment sa current government or current administration. Opo, samantala, balikan ka lang namin na attorney dahil nasa ibang bansa po si Vice President Sara Duterte para sa official foreign travel at personal engagements ayon po sa Office of the Vice President. Binigyang diin ng OVP na walang gagamiting pondo ng gobyerno si Vice President Sara Duterte sa buong biyahe nito. Si Jason Rubrico live magbabalita. Jason? Tama ka dyan, kapartner Admar, nasa ibang bansa nga si Vice President Sara Duterte. Pero bago natin yan pag-usapan, dahil nagulat yung defense team ni Vice President Sara Duterte matapos ihayag nga ng Senate Impeachment Court na nakahunda na umano yung malaking bahagi ng ruling ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa motion ng prosecution na isubpina ang bank at tax records ni VP Sara. Inihayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na bago pa man magsimula ang impeachment trial ay nakahanda na ang malaking bahagi ng ruling ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero kaugnay sa mosyon ng prosecution na ipasubpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, nagulat sila nang malamang handa na ang nasabing ruling. Gayunman, sinabi niyang hindi sila agad magbibigay ng negatibong interpretasyon sa naging proseso ng impeachment court. Actually, nagulat rin ako nung nabasa ko yung yung statement or at least yung statement base sa interview yata ng spokesperson ng impeachment court. But nonetheless, I don't really want
to read too much into it. I don't want to cast aspersions, no, dito sa ating nangyari kahapon. Ayon pa kay POA, maaaring pinag-aralan na noon pa ang motion, ngunit nagsagawa pa rin ng oral arguments upang mapakinggan ang magkabilang panig. Aniya, ayaw niyang magbigay ng haka-haka sa naging proseso at iginiit na dapat pa ring igalang ang integridad ng impeachment court. Maaari kasi na napag-aralan na nila yon, but kailangan lang magkaroon ng oral arguments to see if mapapabago natin yung magiging resolusyon. Maaari rin na nung Wednesday, after nung initial oral arguments, ay meron ng naging pag-uusap. So, napakahirap kasi mag-speculate. Kaya I really don't want to cast any aspersions, lalo na baka sabihin porket hindi pabor sa atin, we're raising all these issues. So, yung sa panig na lang ng defense, we'll just take the decision as it is. Of course, I wouldn't I'd be lying if I will be saying na hindi ako nagulat na may ganun palang nangyari. But nonetheless, I don't think we should cast aspersions against the integrity of the court or anything like that. Nilinaw rin ni POA na hindi niya itinuturing na nasayang ang oral argument dahil naipaliwanag ng prosecution at defense ang kanilang mga posisyon. Aniya, mahalaga rin itong bahagi ng transparency sa impeachment proceedings. Diba ang gusto natin parati transparency? So at least narinig din ng ating mga kababayan kung ano yung points ng both sides, no? The prosecution and the defense. At at least napakita natin sa kanila kung ano rin yung mga naging basihan natin, bakit natin tinutulan itong mga request na to. So sa akin, hindi ko masasabing useless yung naging exercise kasi at least we were still able to ventilate through oral arguments the position of the defense and the basis on why we held on to that position. Sa ngayon, wala pa umanong pinal na desisyon ang defense team kung dadalhin nila ang issue sa Korte Suprema. Ilalatag muna nila kay Vice President Duterte ang mga posibleng benepisyo at epekto ng bawat legal na hakbang bago ito pagdesisyonan. Sa ngayon wala pa because syempre when we advise her, we'll also have to give her the pros and cons in everything. No? So I'm preparing to do that. And then once mailatag ko siguro sa kanya, doon lang siguro siya makakapag-decide kung okay sa kanya. No? At sa amin rin, kahit kami, tinitingnan rin naman namin yung mga repercussions kung saaling gawin namin ito, no? Itong bagay na to. Sa kabila ng naging ruling, nananatiling kumpiyansa ang depensa na walang makikitang ebidensya ang prosekusyon sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. So, syempre, sabi nga natin, parati tayong with guarded confidence kasi in the course of the trial, twists and turns can happen. But I'm fairly confident na wala naman silang mapapatunayan. No? But whether that will happen or not, it will also depend on the appreciation of the impeachment court. Mga kapartners, habang nagpapatuloy nga ang impeachment trial dito sa Senado, kinumpirma ng Office of the Vice President na nasa ibang bansa si Vice President Sara Duterte para sa mga aktibidad sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Binigyang din ng OVP na walang gagamiting pondo ng gobyerno si Vice President Sara Duterte sa buong biyahe nito at iginiit ng tanggapan na nakahanda sila sa mga iba pang mga aktibidad, mga proyekto, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng programa ng Office of the Vice President kasama ang 10 satellite offices nito. At yan muna ang latest updates mga partners para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Balik muna sa inyo. Maraming salamat si Jason Rubrico live mula dyan sa Senado.